May isa tayong lakan na nagbigay ng isang napakagandang katanungan sa atin. Ang tanong niya, ano ba raw ang pinagkaiba ng emotional worship at biblical repentance? At dahil ito ay isang mabigat na katanungan, sasagutin natin ito ng tapat ayon sa sinasabi ng Bible at hindi ng sarili nating opinion lang. You see, itong dalawang bagay na pagkukumparahin natin ay hindi naman opposite sides of the same coin. Kaya't ang gagawin natin, bibigyang paliwanag lang natin ito. Kapag ganitong usapan, maraming sensitibo at sarado ang utak. Ngunit dalangin ko pa rin na sana'y unahin ang makinig bago pumutak. Proverbs 18 verse 13, spouting off before listening to the facts is both shameful and foolish. Naunawaan mo ba yan? Ang sumagot ng hindi muna nakikinig ay kahiyahiya at isang kamangmangan. Ang worship ay ginagawa bilang pagbibigay puri sa Diyos, bilang pagbibigay papuri sa Diyos. But emotional worship is a felt response to God. Joy, tears, passion, conviction, ilan lang yan sa emosyon na mararamdaman mo habang nagpupuri ka sa Panginoon. The Bible affirms emotion in worship. Ibig sabihin, ang pagpupuri sa Diyos ay may kaakibat talagang emosyon. Psalms 95 verse 1, O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us shout joyfully daw, joyfully. Hindi pat ang salitang joyfully ay tumutukoy sa emosyon ng kasiyahan. Maging si David mismo may pagsayaw-sayaw pa habang nagpupuri sa Panginoon. Mababasa mo yan sa 2 Samuel 6 verse 14. Then David danced before the Lord with all his might. Ibig sabihin, ang emosyon sa pagpupuri ay hindi nangangahulugang mali o masama. Naunawaan mo ba yan, lakan? Ngunit ito ang delikado dyan. Pakinggan mo ito, lakan, at unawain. Emotion can exist without true heart change. Nakuha mo ba agad ang mensahe? Pahiwatig yan na pwede kang magpuri sa Diyos ng may kagalakan, kasiyahan at sigasig. Ngunit walang tunay na pagbabago sa puso. Totoo naman, hindi ba? Marahil sa kaorasan, sobrang saya mo habang nagpupuri o kaya naman ay mangiyak-ngiyak ka pa at maluha-luha habang nagpupuri. Ngunit hanggang doon na lang pala yun. Dahil pagkatapos nun, wala naman palang genuine change dyan sa puso mo. Yan ang delikado dyan. Yan ang tinatawag na emotional worship. Kumbaga, nagpupuri ka lang para sa emosyon. Naroon nga ang kagalakan mong magpuri, ngunit ang puso mo naman ay nananatiling malayo sa Panginoon. Ganoon pa rin, walang pagbabago. Gaya ng sinasabi sa Isaiah 29 verse 13, si Lord ang nagsasalita dito. And so the Lord says, these people say they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. Sa Diyos na mismo galing yan. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ibig sabihin, walang saysay sa mata ng Diyos ang pagpupuri mo at pagbibigay kadakilaan sa Kanya kung ang puso mo naman ay wala sa Kanya. Walang saysay ang inaawit ng iyong bibig kung iba naman ang sinasamba ng iyong puso. Because God always look at the heart. He always look at the heart.
Sa madaling salita, Lakan, kapag sinabing emotional worship, pwede kang makaramdam ng malalim na emosyon at halos mangiyak-ngiyak ka pa habang nagpupuri. Ngunit ang puso mo naman ay nananatiling malayo sa Diyos. God always look at the heart. Tatandaan mo yan. Kapag naman sinabing biblical repentance, it is a decisive turning of the whole person, mind, change of thinking, heart, godly sorrow, and will, change of direction. Hindi ka lang basta nagigilty, you are turning completely to God. Bumabalik ka sa Kanya, nagbabalik loob ka ng may pagpapakumbaba at total change. Hindi naman kailangan agad-agad magbabago ka. Proseso yan. Lifetime journey yan. Sabi nga nila, your walk with the Lord is a lifetime journey. Acts 3 verse 19. Now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Ibig sabihin, ang biblical repentance palaging may nakaakibat na pagtalikod sa kasalanan. Hindi yung basta mo lang ina-acknowledge ang mga kasalanan mo, may pagtalikod ka rin, may pagbabago din sa puso mo na nakikita rin sa behavior mo. Ang sabi sa 2 Corinthians 7 verse 10, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Naunawaan mo ba yan, Lakan? Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Ibig sabihin, ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang makamundo ay kamatayan ng bunga. Halimbawa niyan, Lakan, nagkasala ka, nakaramdam ka ng lungkot at kapighatian sa nagawa mong kasalanan. Ngunit hindi ito buhat sa Diyos at pawang makamundo lang. Ang tendency niyan, walang tunay na pagbabago ang mangyayari sa iyo. Relate ka ba dyan, Lakan? Nagsisi ka, umiyak ka, humingi ng tawad at sinabi mong tatalikuran mo na ang iyong kasalanan. Ngunit walang nangyari. Bumalik ka lang ulit sa kasalanang iyon. Yan ang worldly sorrow na binabanggit natin. Walang tunay na pagsisisi at pagbabago. But godly sorrow always lead to repentance, an actual transformation. At sa puso ito nagmumula, the genuine change of heart. Kapag emotional worships, nakafocus yan sa feelings. Ang biblical repentance, nakafocus sa turning point. Ang emotional worship, madalas temporary lang. Ngunit ang biblical repentance, lasting change ang bunga. Kapag emotional worship, pwedeng hindi maapektuhan ang behavior mo. Ngunit ang biblical repentance, babaguhin nito completely ang behavior mo. Ang emotional worship, pwedeng gawin kahit walang obedience o pagsunod. Ngunit ang biblical repentance, always lead to obedience. Dahil ang emotional worship, madalas self-expressive lang. Ngunit ang biblical repentance ay God-centered surrender. Naunawaan mo ba yan, Lakan? Kahit si Jesus mismo, inaddress na niya itong isyong ito mismo. Mababasa mo yan sa Luke 6 verse 46. Ang sabi niya, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" Nagpupuri ka nga, umaawit ka nga, wala namang pagsunod na nangyayari. Para kanino ang papuri mo? Dineklara mo ngang Panginoon mo siya. Sumusunod ka ba kapag may inuutos siya sa iyo na gawin mo?
Ito ang pinaka-importanting part ng video na ito na dapat mong maunawaan. Ano ba at paano ba ang true repentance? Dahil problema ko rin ito dati. Magkakasala, hihingi ng tawad. Magkakasala ulit, hihingi ng tawad. Cycle of sin repent ang nangyayari. Paulit-ulit, ngunit hindi ganyan ang true repentance ayon sa Bible. Kung lalaliman mo ang salitang repentance sa Koine Greek ay metanoia. Ito ang orihinal na salitang ginamit sa Bible tungkol sa repentance. Metanoia ang salitang ginamit sa Koine Greek bago pa ito isalin sa Ingles at gawing repentance o kung sa Tagalog ay pagsisisi. Ang salitang metanoia ay nahahati sa dalawang salita. Meta na ang ibig sabihin ay to transcend or go beyond at noia na ibig sabihin ay mind. Kaya kung bubuhin mo siya, ang lalabas ay to transcend your mind or go beyond your thoughts. Ang transcend at go beyond sa Tagalog ay iisa ang ibig sabihin. Lumampas ka. Go beyond your thoughts. Bibigyan kita lakan ng halimbawa sa Bible. Matinding paliwanag ito. I need you to listen very carefully. Wedding at Cana. Sikat ito at kilala itong kwento sa Bible dahil ito ang ginagamit ng mga lasinggero ngayon para i-justify ang pag-iinom nila ng alak. Bakit? Dahil dito ginawang alak ni Jesus ang tubig sa tapayan. Jesus' first miracle. Pamilyar ka na ba? John 2 verse 1 to 11. Diyan mo ito mababasa. Basically, ganito tumakbo ang kwento. Nag-alala ang nanay ni Jesus na si Mary dahil naubusan na sila ng alak. Ngunit ang sabi ni Jesus, hindi naman daw ito problema. Kaya't ang sinabi ni Mary sa mga tagasunod ni Jesus na sundin lang kung ano ang ipinag-uutos nito. Kaya't inuutos ni Jesus na kumuha ng mga tapayan at punuin ito ng tubig. At nang mapuno na ang mga tapayan, wala na siyang ibang sinabi kundi kumuha ng konti at dalhin na ito sa Master of Ceremonies. At nang inumin nga ng Master of Ceremonies ang dalang tubig ng mga disipulo, tuwang-tuwa ito at sinabing ang sarap daw ng alak na sineserve nila. Nakuha mo ba ang punto ng istorya? Ito ang paliwanag dyan. Makinig kang mabuti. Nakaangkla ito sa true repentance. Kapag sinabi ni Jesus na wine o alak yan, sino ka para sabihing tubig ito? Oo, marahil sa mata mo at sa pandama mo ay tubig nga ito. Iyon ay dahil hindi ka naniniwala kay Jesus at sa sinabi niya. Naunawaan mo na ngayon. It takes faith to believe, lakan. Sana maunawaan mo yan. Same principle applies to our sins. Jesus died once and for all para sa kasalanan nating lahat. Hebrews 10 verse 10. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Isang beses lang siyang namatay para sa lahat na yun at para sa lahat ng panahon. Ang kailangan mo lang lakan ay maniwala. Oo, makasalanan ka noon. Ngunit tinanggap mo na si Kristo at nilinis na niya ang kasalanan mo. Oo, magkakasala ka pa rin dahil narito tayo sa fallen world. At mas mainam pa rin na i-confess mo ito sa Diyos at huwag itago. Proverbs 28 verse 13. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy.
Ibig sabihin, i-confess mo ngunit huwag kang magpapaloko sa kaaway at i-condemn ang sarili mo sa tuwing nagkakasala ka. Dahil posibleng mapalayo ka sa Diyos niyan sa tuwing i-condemn mo ang sarili mo. Alam ko Lakan, dahil nangyayari na sa akin yan. Ngunit napatawad na tayo Lakan. Nalinis na ang kasalanan natin. Past, present, and future. Kailangan mo lang maniwala. Gaya ng tubig sa tapayan. True repentance. Metanoia. Go beyond your thoughts. Transcend your mind. Kung ano ang sinasabi ng iyong mata at nakikita mo, huwag mo itong paniwalaan at maniwala ka sa salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng true repentance. Metanoia. Do not trust what you see. Do not trust what you think. And do not trust your own thoughts, but trust the word of God. Hebrews 10 verse 14. For by one offering He has perfected forever those who are being sanctified. Sino ba yung nasanctified daw? Tayo yun. Binanggit ko kanina sa naunang verse, Hebrews 10 verse 10. At sinabi rito sa verse 14 na perfected ka. Nakapast tense pa yan. Perfected forever. Ibig sabihin, eternal, forever, habang buhay, magpasawalang hanggan. Ang ibig sabihin yan. Pinatawad ka na, past, present, and future. Ang kailangan mo lang ay maniwala sa sinasabi at sa ginawa niya at hindi sa nakikita ng iyong mga mata. 2 Corinthians 5 verse 7. For we walk by faith and not by sight. Maniwala ka sa pananampalataya at hindi sa kung ano ang iyong nakikita. Ngayon, kung ang tingin mo sa sarili mo ay makasalanan pa rin at paulit-ulit mong sinasabihan ang sarili mo na sinner ka, ibig sabihin, you are trusting what you see and not what God is telling you. Tubig pa rin ang tingin mo doon sa alak dahil hindi ka naniniwala sa ginawa ni Jesus. Naunawaan mo ba yan? You are perfected forever through Christ Jesus. Yan ang ginawa ni God. At kung paniniwalaan mo lang yan, unti-unti ring magbabago ang kilos mo bilang bunga ng paniniwala mo. Diyan ka magkakaroon ng actual transformation. Go beyond your thoughts. Transcend your mind. Naunawaan mo ba yan Lakan? Kapag nagbago ang pag-iisip mo, susunod dyan ang behavior mo. Amen. Ngayon, mas paniniwalaan mo pa rin ba kung ano ang nakikita ng iyong mga mata o maniniwala ka sa sinasabi ng Diyos sa iyo? 2 Corinthians 5 verse 7. We are called to walk by faith and not by sight. Remember, kung sinabi sa iyo ng Diyos na ito ay alak, sino ka para sabihing hindi? Amen. Kung sinabi sa iyo ni Lord na ikaw ay perfected and sanctified forever, sino ka para sabihing hindi? Amen. Tandaan mo Lakan, self-improvement without Jesus is just a self-obsession. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, Lakan.